nang si Josue ay iwan ni Moses as leader ng mga Israel, napakalaki ng kanyang gawain. Maging leader sa pananampalataya. Medyo mayroon siyang agam-agam, mayroon siyang pag-aalala. Kaya siya ay napapatawag sa Panginoon. He just stepped into a very huge shoes, the shoes of Moses. Bigla siya ngayong tatapak sa sapatos ni Moses. Tapak. Ibig sabihin, panunundan niya ang lahat ng ginawa ni Moses ng kanyang pangunahan, ng kanyang mga anak. Kaya siya nag-aalala, kailangan niya ng tinig ng Diyos. Kailangan kong marinig ang tinig mo, Panginoon. Ano ang aking gagawin? And immediately, God said unto him, in the book of Joshua chapter 1 verse 8, the Lord said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ang aklat nito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Kumusta ang ating paglakad? Kumusta ang ating buhay pananampalataya? Magaan ba o nahihirapan tayo tumakal? Sa buhay nito, paano tayo itinatawid ng Diyos? Hirap na hirap ba tayo? O itinatawid tayo ng Diyos na banayad, subalit maaluwag ang ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang tagubilin ng Panginoon kay Josue sa ating lahat. Kung nais mo na maging maayos, maluwan ang iyong lakad, ang iyong pamumuhay, huwag mahiwalay ang salita ng Diyos sa inyong mga bibig. Basahin ninyo yan at pagulay-gulayan araw at gabi. At lalago at lalago at lalago kayo sa inyong buhay pananampalataya. Ang binasad ko sa inyo kanina ay Bible chapter namin kagabi. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat simula nang sabihin ko sa inyo na kami nagbabasa ng Bible araw-araw. Ngayon kami ay nasa aklat na ng 1 chapter 5. 1 chapter, 3 chapters, 5 chapters, more than 5 chapters. Ginagawa namin yung gabi-gabi upang kami ay maging maaluan ang Panginoon. Upang tayo ay itawid ng Diyos. Magugulat kayo. Nagugulat kami na sa aming pagbabasa na tututunan namin ang maraming bagay. Nagulat ako ng lalaking gumaling ngayon
Hindi niya kilala kung sino ang nagpagaling sa kanya. Ang nagpagaling pala sa kanya, mismong tinig ng Panginoong Hesus na nagsasabi sa kanya, narinig niya ng mukhaan, nakita niya ng mukhaan, narinig niya ang tinig direkta. Buhat sa Diyos, yung susi ng aking asawa. You can communicate to God directly through the Bible, the Word of the Lord. Hallelujah! Kaya pinataas sa inyo ang inyong mga Biblia. Taas muli ang inyong Biblia. This is God's Word. Sabihin niyo. This is God's Word. O nasaan? Again, this is God's Word. This is God's Word. I will read God's Word daily. I will read God's Word daily. I will meditate God's Word daily. I will meditate God's Word In daily. Jesus' name. In Jesus' Amen. name. And amen. And amen. And amen. At nagtagumpay si Josue sapagkat araw-araw kanyang pinagbulay-bulayan, kanyang ipinamuhay ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng lalaki ng Diyos na si Pastor Ayo o Red Sihafor, ang sabi niya, about 30 years ago, I said, Lord, I want to be different. And I want to be different because of your word. I want to be simple, down to earth, that even a child can understand me. But I want your word in me, and I want to be in your word. And he said, the Lord said, Son, it is very possible. Just give yourself time. And I will give you my time. Everybody say, time. Time. Do you have time to God? Anak, posible yan. Bigyan mo lang ako ng oras. At ang iyong ninanais sa iyong buhay ay aking papangyarihin. Napakahalaga ng time. Kaya may message, alas 9, we will start. And we start at 9. Kahit kakaunti pa, mapakahalaga ng oras. Pinapaalala ng misis ko na sa pagbabalik ng Panginoon ay tayo ay handa. Marami ang naghihintay. Marami ang naghihintay. Subalit pagdating ng araw na yun, magugulat. Ay, hindi pala ako kasali. Nag-rapture. Nagulat. Nagliliparan ng aming mga kapatid. Ba't ako'y naiwan? Hindi pala ako kasali. Biglang ganon. Kaya nire-remind tayo, lagi tayong magsisisi. Ang aking bayan ay napapahamak because of lack of knowledge. Ang aking bansang Pilipinas ay nagkakagulo, mandaming kalamidad dahil sa kawalan ng karunungan. Panay pagnanakaw ang inuuna. Walang paglilingkod. Kailangan unahin mo ang Diyos. Unahin mo iyong sambayan.
Unahin mo ang kapatiran, bigyan ng pansin ng lahat bago ang ating mga sarili. At kung ganyan, ang bawat isa sa atin, kung tayo magpapakumbaba, ang ating bayan ay hindi mapapahamak, ang ating bayan ay lalago, ang ating bayan ay uunlad, ang ating bayan ay pagpapalain ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ay paano kung tayong mananampalataya na ay hindi pa sigurado? May maaasahan ba tayo sa ating mga kabarangay? Maaasahan ba natin ang ating asawa, ang ating mga anak? Kung tayo mismo ay hindi alam ang ginagawa? Kaya mga kapatid, iyan ang pagiging Kristyanismo. Si Kristo ay nananahan sa atin. Ang kanyang salita ay nananahan sa atin at tayo ay nananahan sa kanya. Binibigyan natin siya ng oras at ang Diyos ang magbibigay ng oras sa atin. Walang kapahamukhang mangyayari sa atin at sa ating buong sambayan. Magsimula ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay. Then, ang misyon ninyo ay iligtas ang inyong sambayan at iligtas ang inyong mga kabarangay. Amen? Panlaki ng inyong role bilang mananampalataya. Ang kaligtasan ng ating barangay ay nasa inyong mga kamay. Ang Iglesia ni Cristo ay may rally ng November 16, 17, 18. Sila ay mamamagitan sa Diyos. Nais silang ipakita ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Hindi naman tayo sasama. Baka bigla kayo magpuntahan sa... Tayo mananalangin din ang lahat. In the Spirit, makikipagkaisa tayo upang ilapit ang ating bansang Pilipinas, ang ating barangay sa Diyos, upang patawarin tayo, ang ating sambayan at ang ating barangay. Amen? Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Amen. Gusto niyo bang pagpalain ang inyong sambayan ng Diyos? Amen. Gusto niyo bang pagpalain ang ating barangay ng Panginoon? Amen. Nasa kamay ng mga mananampalataya ang pagpapalang ating hinihintay. Spend time. Sabihin mo sa iyong kalapit, spend time. To read the Word of God. Spend time to meditate the Word of God. At sabi niya dito, I wake up 2 a.m., I take my time, I get into the Word, I read it, just reading it, then I began meditate, I spend time, and I just close the Bible and sit there and I sense the Word just going through me. And I try to do that every day. I get every day, but sometimes I miss some days. But generally, the Word of God has become part of my life and I enjoy the Word. At ang salita ng Diyos ay naging bahagi na ng aking buhay. Araw-araw. Sabi niya, minsan nakakalimot, pero araw-araw halos ginagawa ko lahat upang ang aking buhay ay maging bahagi ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng aking buhay. Kung babasa kayo ng Bible, minsan parang hindi nyo masense. Parang ang pinabasa ninyo ay hindi akma sa inyong buhay, pang-araw-araw na buhay. Pero tandaan ninyo, darating ang araw, darating ang Panginoon, ang panahon, ang inyong pinabasa, makakarelate kayo. Sasabihin ninyo, ito pala ang ibig sabihin ng Panginoon.
Ito pala ang sinasabi ng Diyos. Mahalaga pala. Sa panahon ng iyong pangangailangan, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng buhay sa inyo at sa atin. Maasahan ba yan ng Diyos? Yes, panay tayo. Amen! Maasahan ba yan ng Diyos? Amen! Wala nang amen. Walang mga ama, mga ina ng tahanan, start doing the will of God. Pag nakita ng Diyos na inyong sinisimulang gawin ang kalooban ng Diyos, makikita ninyo, you will not afraid of everything. Hindi kayo matatakot sa lahat ng bagay. Pakinggan ninyo ito. Sabi niya, I had a cancer. And I told you, I had a cancer about 2 years ago. Lalaki ito ng Diyos. And they were taking me, and I was smiling. I noticed they were talking, and you know, the doctor was saying, why are you smiling? Nakangiti siya. Narinig niya pinag-uusapan siya. Oh, may cancer yan. Paglapit niya sa doktor, sabi ng doktor, bakit masaya ka? Bakit nakangiti ka? I said, yes, I'm smiling. I didn't call anybody. I did not ask someone to pray for me. Nailihim niya. Hindi siya nagpadalangin. I just went in, and then they gave me all those injections. Ibig sabihin, mag-a-undergo na siya ng operation. At siya'y sinaksakan na. I didn't even know when I feel asleep. At nang siya'y saksakan, siya'y nakatulog. I just slept. The next time, I woke up. At siya'y nagising at siya'y umangon. The doctor said, you good. You okay. It's all done. Oh, very good. Ayos. Okay. Tapos na ang lahat. And I said, okay. Ang sabi ng doktor, it was a 5-hour surgery. So I said, I've been sleeping 5 hours. So habang ginagawa yung procedure, habang inaayos yung kanyang cancer, siya'y natutulog 5 oras, exact 5 oras. The doctor answered, yes, you've been sleeping for 5 hours. I said, I enjoy it. Yung operation na sabi niya, I enjoy it. In-enjoy pa niya na siya ino-offerahan. Hindi siya nakaranas ng anumang uri ng kalungkutan dahil masaya siyang inarap ang kanyang pinagdaraanan. That was all I could remember about Wulting. I said, I sleep well, I mean nothing, I don't see anything that makes me afraid. Nothing. And the simple reason is the Word of God. So much of it has come into my life. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya all things work together for your good. Marami nang dumaan dito sa operation. At ako'y natutuwa, buhay pa kayo. Amen. Ako'y natutuwa, kasama ko pa kayo.
Ako'y natutuwa, mararanasan niyo pa ang maraming mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa iyong buhay. Purihin namin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya enjoy life. Sabihin mo sa iyong kalapit, enjoy life. Enjoy life. Ako, marami sa inyo pag tinitignan ko, awang-awa enjoy life. Ang sabi niya sa Lucas chapter 5 verse 2 to 3, pakiplas faith. Pakibasa ng lahat. Ang Panginoong Jesus, habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng 2 daong. At lumulan siya sa 1 daong. Bakit kaya kay Pedro ang kanyang daong na nanlulanan? Bakit kay Pedro? At habang siya'y lumulan doon sa daong ni Pedro, pag sinabing daong, ano yun? Sa ano yun? Kung may pangkamalit, magdadala ako ng daong dito. Sabi na misis ko, may 100 ka ba? May 50 ka ba? Pinakikita. Gusto natin maunawaan yung mabuti ang ating pinag-aaral. Nang maisip ko kanina lang, sana magpapabuhat ako ng bangka eh. 2 bangka. Isang bangka rito, isang bangka rito. At lumulan siya sa daong ni Peter. Ang tanong doon, bakit sa daong ni Peter? Bakit hindi doon sa 2 daong eh? Bakit hindi doon sa 1 daong? Naisip niyo ba? Bakit sa daong ni Peter? Dahil ba narito si Peter? Ay, nahanap ko dito si Peter na wala na dito. Nalipat na ang daong ni Peter. Nandun pa sa likod. Bakit sa daong ni Peter? Uy, tumingin ka naman sa akin. Palapit kita eh. Pagpugin ko pa naman. Bakit sa daong ni Peter? Ha? May plano. May plano. Okay, very good. May plano. Bakit sa daong ni Peter? Isa ka pa. Mag-isip kayo. Ang tawag doon, critical thinking. Ayan. Sa eskwelahan, tinuturo namin ang mga bata ng critical thinking. Mapag-isip. Ay, nag-iisip. Bakit sa daong ni Peter, samantalang 2 naman yung daong na nandoon? May plano. Yes. Tama naman yun. Ano ba? Sige lang, isip-isip. Bigyan kang oras. Habang sila din nag-iisip. Kasi isa sa video, naisip na nila yun. Amen? Bakit? Mas malapit. Nasa gitna. Hindi natin makikita yung mas malapit kasi nga wala akong dalang Wala akong dalang bangka ngayon. Possible yun. Ano ba kaya? Nag-iisip. Very good. Ano pa? Ram. Kasi kayo mga estudyante, kaya kayo tinatanong ko, bakit kaya? Ano kaya kung sa 1 daong yun, lumulan? Ano kaya magiging reaksyon nung may-ari ng daong? Bakit kaya sa daong ni Peter yung lumulan? Ang Diyos nakatingin sa puso. Kaya siya sa daong ni Pedro sumakay sapagkat nakita ng Panginoon si Pedro ay hindi magre-react ng negative. Maaaring yung iba sasabihin, ako,
panay naman usapang simba ng daladala niya. Hindi naman usapan ng pangingisda ang sasabihin niya. Dahil ang mga mangingisda, ang gusto nilang usapan ay usapan ng pangingisda. Pag lumapit ang iba, sasabihin, naku, killjoy niya. Simba ng pagsasabihin niya. Himala ang sasabihin niya. Wala nang himala! At ang sabi niya, Pedro, ilunsad mo ng kaunti ang iyong daong. Sinunod ni Pedro na ilunsad ng kaunti, ibig sabihin na itulak ng kaunti. At siya'y naupo roon at siya'y nangarap. At siya'y nagturo sa marami. At marami sa kanyang pinagsasalita ni nag-aalisan. Pero si Peter na natiling nakikinig sa sinasabi ng lalaking ito ng ating Panginoon mismo. At matapos siyang magturo, sinabi niya ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Matapos siyang magturo, kinumusta? Kumusta ang iyong magdamag? Kumusta ang iyong pamamalakaya? Nag-uusapan na siya ngayon ng real life story. Anong sabi ni Pedro? Magdamag na kaming namalakaya. Hindi pa niya matawag na Panginoon dahil hindi pa niya kilala. Magdamag kaming namalakaya at wala kaming nahuling isda. At ang sabi ng Panginoon, sige, muli kang mangisda. At si Pedro ay nakinig sa kanya. Kaya mahalaga ang iyong kausap. Tinitingnan ng Diyos kung sino ang kanyang kakausapin. Nais niyo bang kausapin kayo ng Panginoon? Taas ang kamay na nais kausapin ng Panginoon. Baka mayami alisan ninyo ang Panginoon pag nagsasalita na siya. At habang siya nagsasalita, ang sabi ng Panginoon sa kanya, eto ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sundin natin. At pag sinunod natin siya, ang pagpapala ay darating. Amen! Amen! Instruction, obedience. Nagbigay ng instruction ng Panginoon. Lumunsad ka sa malayo-layo. Ihulog mo ang iyong lambat. Panginoon, magdamag akong namalakaya. Subalit, sa iyong salita, ako ay susunod at inihagis ang lambat at ng kanyang batangin ang lambat, dala. Ang ginagamit ni Brother Art, tumitingin ang kumakabog-kabong sa dagat at pag nakakita ng may lulundag-lundag na isa, iniihahagis ang kanyang lambat at nahuhuli ni na Art yung ano man yung lumulundag-lundag na yan. Sa tabing dagat lamang si Art na gagawin yun, nakikita ko nag-iiksa ng lambat. At ang sabi ng Panginoon, huwag lang dyan sa tabi-tabi. Pumarok ka sa malayo-layo, mahirap doon. Sa mga mandadala, mas madaling mandala sa mababaw. Ayan, sabi ng Panginoon, doon sa malaot-laot, sa laot. At kanyang sinunod at nambatakin niya halos pagkampupunit ang kanyang lambat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Pagsalita ng Diyos ay iyong inuna. Sigurado ko ang mga pagpapala ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At dahil inuna ninyo ang salita ng Diyos ngayong umagang ito, kayong lahat ligtas sa bagyo na uwan ang pangalan. Purihin natin ang Panginoon.
ang Panginoon, binigyan niyo siya ng oras, nakinig kayo sa kanyang salita, at ang salita ng Diyos na sinasabi sa akin, ligtas kayo lahat sa gabing ito. Praise the Lord! Hindi ganyan hindi ganyang kaligayang niligtas ng Panginoon. Masayang masaya sila. Masayang masaya sila. Binuburi nila ang Panginoon. Hallelujah! Yeah. Gigising kayo sa umaga. Paggising nyo sa umaga, ang inyong makikita ay kagandahan ng buhay na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen? Tayong lahat ay tumayo, paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya, tayo lang nakita, ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y ginagawa.
siling sa 10,000 sa iyong kanan. Ngunit ilalapit sa iyo, imamasala mo ng iyong mata, at iyong makikita ng isang sama, sapagkat ikaw ang Panginoon ang katunan, ay ginawa ka sa sasa ng iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, ngayon ang salat ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magpipilit sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ilalabas sa lahat ng iyong mga lakad. Nagdadalig ka sa kanyang mga kamay, makakakit ka ng iyong maayos sa mga bato. Ikinamahan ng iyong nakatulong, ang batang iyong nakakas sa hirap ng iyong kapaan. Sapagkat kailangan natin ang pagiging sa amin, kaya tiniglas ko siya. Aking lalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang alam na namahan ko. Siya'y naglawa sa akin sa pagtrigyo siya. Ako isa sa kanya sa pagkakagan. Aking iligtas siya, maramalan siya. Aking gusto siya ng habang buhay. At pakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Panginoon, sa oras na ito, narito ang aming mga kapatid. Tinataas ko sila sa iyo, ang kanilang buong sampahan, lahat ng kanilang mga ari-ariang dagat, ari-ariang panlupa, mga bahay, mga sasakyan, lahat ng aming mga tinatangkik, Panginoon, tinataas namin ito sa iyo sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagprotekta sa bawat isa sa amin. Lord God, take your complete control. At kami ay sumasampalataya. Gagawa ka ng mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, nagawa namin ang nais mo namin gawin sa oras na ito. Ang kayo aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, salamat. Binigyan mo kami ng oras. Binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay aming masamba. And ang pagilingkuran. Maraming salamat po. In the name of our Lord Jesus Christ, everybody say Amen. 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 Salamat. Dalahin natin ang pinakataas na uli ng pagsamba sa Diyos. Isang masayang awit.